Okay, recording na tayo. Okay, magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Pao Salud ng Pao Sports. Kasama ko, the one and only, the champ, Jerry Peñalosa. Pao Salud, number 1. Nawawala ako eh. Pag-usapan natin si Kenneth Dower. May laban yung bata ko. Akala ko dahil sa'yo. Hindi, ikaw. Akala ko nga, ikaw may laban eh. Wala, ako yung interview mo eh. Exhibition fight. Hindi, si Kenneth, nandito, media day, nandito yung mga media, may laban siya sa Kyrgyzstan for the first time sa Kyrgyzstan. Ano na bang, anong nangyayari ngayon so far? Exciting na, mixed reaction. Medyo kinabahan, medyo excited. Pero normal lang yun eh. Normal lang yun. Lalo na palapit ng palapit, lalo yung dibdib pa ganun. Pero hindi, sir, diretso ang tanong kasi expectation namin, nagtataka ako, dapat ang kalaban yung Afrikano kasi yun yung sinabi niya after. Ano nangyari doon? Bakit yung Ensheke naging nawala? Hindi ng chiki. Nag-chicken. Hindi siya nag-chicken. Pero opportunity wise, instead na fighting eliminator, may opportunity na lalaban siya ng title fight diretso. So worth it yun. At di mo siya ma-blame. Kasi lahat gustong, as boxer, gusto lahat na makalaban ng title fight. Nandun na yun. So, yan natin sila. Pero magkikita pa rin tayo nun. Magkikita pa rin. Yun pa rin yung ruta. Ito ngayong mga kalaban nyo, si Baldor from Argentina, no? Ano ba? Anong pagkakakilala nyo dito? Oo, amateurist. Matangkad. Hindi to madaling laban. So, pero kailangan natin bago tayo abot sa mga baga sa tuktok. Dadaanan natin yung lahat yun. Pag lilinisin lahat yun, kailangan mo linisin bago ka maging champion. So, anong expectation natin dito sa laban na to? Kasi last time, medyo nahirapan din siya sa patumbayin yung kalaban. Although, nabugbog niya, pero parang ang hirap. Ito ba? Ngayon, like sa sinabi ko, hindi madaling laban. Pero since nakita ko si Kenneth determinado eh. Mayabang din eh. Gusto rin may pakita eh. So, insyado naman. So, siguro late round knockout. Sa preparation ni Kenneth, of course, si Coach Alex Ariza has been there for a while now. Ano naman ang development na naman pagkakaiba ngayon? Of course, with Alex Ariza, malaking bagay. Alex Ariza yun eh. Baga, if not the best, one of the best. As conditioning coach, alam natin yun. So, big help para sa team. There is a mixed reaction sa huling laban niya. Should we see a better stamina performance kung sakaling umabot ng desisyon sa condition niya? Ang maganda nun kasi natututo eh. Learn from that mistake and then yung experience. Dahil yung nga, at least nadaanan na baga naghirap, pinahirapan sa isang two-time world champion. So yun, nakikita ko pinagsayuhan nila. Una-una, kulang ng stamina, kulang ng killer instinct. So yun ang kailangan. So for sure, ma-adjust na nila yun. Kulang stamina, kulang instinct. Pero ngayon, syempre malamang nakausap mo na, anong sabi mo kay Kenneth? Siyempre, ako, based sa nakikita ko kay Kenneth, based nung lumaban sa Japan, nakikita ko yung killer instinct niya, grabe. So yun ang kailangan ko. Pag-ibangan mo ako ng ganun, gusto ko makita yun. At hindi lang ako, lahat ng Pilipino gusto makita yung ganong Kenneth Dower. Safe to say, gusto mo ng knockout? Of course. Kung pwede lang isang round para di natin kabahan. Isang round ulit? Oo, sana. Pero first time yung Kyrgyzstan, actually hindi ako sanay din makapanood sa Kyrgyzstan. May masasabi ka ba tungkol sa Kyrgyzstan? May experience ka ba tungkol doon? Ano ba meron doon? First time ko nga nung narinig ko nga yun unang question ko, safe ba yun? May boxing ba doon? So wala naman, nasagot naman okay naman. Of course, lahat namang lugar, pag siyempre, hindi ka rin nag-ingat, so okay naman, boxing, bago pa lang, kumpisa pa lang. So at least, magandang experience. Okay. So again, kailan ang alis nyo papuntang Kyrgyzstan? Bukas na. Bukas na? Wow. Yung nga, like sabi ko, excited na kinakabahan na rin. Okay. So, ito nga, mapalaban mo na siya kay Baldor, si Ensheke, hindi available. Ano ngayon ang ruta ni Kenneth? Anong plano ngayon? Anong sanctioning bodies?
Can you give us a picture kung anong target ni Kenneth? Based sa nakikita ko, or based sa ngayon Kenneth considered as number 4 sa IBF since bakante yung 1 and 2. Ang maglalaban para sa belt, sa bakanting belt yung 3 and 4, yung Mexican and African na supposedly kalaban ni Kenneth, yung landi nagsikil. And then isang Japanese na Reiko Masuda, yung tumalo kay Sultan, ang number 3. And then Kenneth is number 4. So expect natin na mag-mandate yung IBF na Reiko Masuda against Kenneth Lover for the final eliminator sa number 1, and then fighting the new champion the next 90 days. Yun ang first option. And then if medyo it takes time or matagal pa, since nakikita ko si Kenneth na rank number 10 ng WBA, so that means available na tayong or pwede na tayong lumaban sa WBA na belt. So we'll see, but we'll try na dalhin nito yung laban, either IBF for eliminator or WBA, let's see, champion. Siya yun yung mga option ni Kenneth. Pero ikaw, alin ang pinakagusto mo doon kung ikaw tatanungin? Gusto ko yung direct to champion, WBA. Vargas, where are you? Vargas, where are you? Anyway, wala na akong tanong. Ano lang siguro, hingi tayo ng suporta sa mga fans at saka shout out at dasal sa mga Filipino na suportahan si Kenneth Lover. Wala akong masabi. Pauka Sports, number 1. Wala na talaga. Yun. Wala. Of course, sa lahat ng mga boxing Shout out fans. muna, oo. Sa lahat ng mga boxing fans, of course, maraming salamat. Hindi kayo nagsasawa sa pagsuporta sa Philippine boxing. Alam naman namin, alam ng mga boksingero na sa taas ng ring, once nasigaw ng mga Pilipino, marinig natin Tagalog man, Bisaya, Ilonggo, Muslim, once na marinig natin Pilipino ka, isa tayong bansa at dagdag kalusugan, encouragement sa taas ng ring. So maraming salamat po. Sana hindi kayo magsawa. Last pala. Ang dami palang Pilipino lalaban doon. Aside from Kenneth Lover, kanino laban inaabangan mo? Yung best friend mo! Alam mo na yun.